O sige, i-play natin to mga bossing ha. Pakinggan natin yung kanyang mga sasabihin patungkol dito sa mga issue ng bayan. At sa aking eksklusibong one-on-one interview sa Pangulo, tinanong ko siya tungkol sa pagsusulong ng mga amyenda sa saligang batas. The 1987 Constitution was not written for a globalized world. And that is where we are now. So we have to adjust so that we can increase the economic activity in the Philippines. We can attract more foreign investors. Naniniwala ang Pangulo na makatutulong sa ekonomiya ang pamumuhunan ng mga dayuhan. Pero sa ngayon, nililimitahan ng saligang batas ang foreign ownership sa 40% sa mga public utilities gaya ng kuryente, tubig at public utility vehicles. Meron ding 100% na hindi maaaring mapunta sa kamay ng mga dayuhan, gaya ng lupa. Akong feeling ko, I'm sure we will hear from the others that, but those who have resided in an area over many years, papasok yung mga mayayaman na dayuhan. They will pay big money to buy that land. The value of the land will go up, and the old residents cannot pay for the real estate tax because na-price nawala na sa market nila. So, papaalisin natin yung mga yan. I don't think I agree with that. So, hindi kayo pabor sa foreign? Ayan, kasi mga boss, yung sa economic provisions ng land ownership, ayaw niya na 100% land ownership pwede na para sa mga dayuhan, sa mga mamumuhunan. So, ang gusto niya is pwede kang mag-own ng company dito sa Pilipinas 100%, that's okay because it's gonna generate jobs. Pero yung magkaroon ka ng power to purchase lands dito sa Pilipinas, talagang hindi maganda yun because it will drive itong mga Manileño away from Manila. Lahat yan kayang bilhin ng mga foreigners, lalo ng mga bilyonaryo. So syempre, babaratin lang nila ng konti yan. Makukuha na nila lahat ng mga prime lots dito sa atin. And by then or because of that, pwedeng tayong mga nandito sa Metro Manila maitulak palayo sa Metro Manila, papunta tayo ng papunta sa mga probinsya. So yun yung isang hindi pwede because they have the power to buy, they have the purchasing power, itong mga foreigners, itong mga foreign investors. So maganda yung sinabi niya dito na ayaw niya as much as possible na mag-own sila ng mga lupa dito sa Pilipinas. 100%. Siguro, yun nga, yung mga companies, kasi sa mga kumpanya, at least, ganun 40-60, 60-40, ganun pa rin. Land in the... Pero sir, pagdating sa corporation? Corporations, bakit pwede natin pag-usapan except for the critical areas such... Yun, isa rin yun sa gusto ko, ha? Yung mga critical areas such as yung mga power, yung mga internet natin, yung transportation, ano pa ba? Yung mga eroplano. Hindi, basta yung mga yung mga critical, yung halimbawa, mga tubig, inumin, kuryente kasi. Tingnan mo pag hawak nila yung kuryente. Halimbawa, American company yan, no? Tapos siyang may-ari ng kuryente natin, ng negosyo ng kuryente. O syempre, pwede na tayong sakalin nung Amerika. Halimbawa, meron sila kailangan sa Pilipinas, ayaw ibigay ng Pilipinas. Sabihan niya yung kanyang tao dito sa Pilipinas, which is may-ari ng kumpanya nito. Halimbawa, yung Meralco, nabenta na sa mga ibang sa Kano. O sabihin, i-brown out mo yung Pilipinas mga 6 days. I-brown out mo, wala naman magagawa ikaw may-ari diba? So as much as possible, yung mga ganyang yung mga ganyang businesses, dapat sila diyan, hindi nila pwedeng hawakan. Okay, ibang industry okay lang, pero yung mga industriya na pwedeng gamitin against us, yung katulad yan, yung mga tubig, isang beses lang yan, lasunin tayo yan, yari tayo yan. Just power generation, media, all the strategic. Ayun, lalong-lalo na yung media. Kasi syempre, propaganda, baka mamanipulate na naman yung mga tao. Pero okay lang. May social media na All the strategic areas that we cannot allow to be influenced by a foreign
entity, be it a corporation or another country. That's what we have to decide where we draw the line and how much. Tanong ko rin sa Pangulo, hanggang sa economic provision lang ba talaga magtatapos ang pag-amyenda sa saligang batas? Sa sagot ng Pangulo, hindi siya sarado sa pag-amyenda ng political provisions, pero hindi sa ngayon. Let's be practical. In terms of the term limits, look what has happened. When I'm the mayor for 9 years, hindi na ako makatakbo. So patakbuhin ko yung asawa ko, patakbuhin ko yung anak ko. Ako ngayon ang magiging vice mayor. So wala rin nagbago, di ba? They're still running the show. We have a term in Ilocos. Sakto. Ay, maganda yun ah. Ngayon ko lang na-realize yun na hindi pala talaga natin kailangan ng term limits dito sa Pilipinas. Kasi alam mo bakit? Parang sinasabi ni BBM dito, tanga yung mga Pilipino eh. Uy, sa lahat, ito yung pinakamatalino na narinig ko sa kanya. O yung pagtungo sa term limits ah. Kasi ang sasabihin lang natin dyan is, ayaw natin ng term limit kasi magnanakaw lang yung mga yan. Magnanakaw lang yung mga yan, kaya ayaw natin ng term limits. Pero itong sinabi niya, yung term limits kasi is irrelevant eh. Why? Governor ako for 3 terms, so that's what, 9 years, and then after ko, nilipat ko sa asawa ko. After nung asawa ko, ay tapos ako nag-vice lang. After naman nung asawa ko, ako ulit. So ano pa yung term limits na sinasabi ninyo? Eh ganun din naman yun. Kahit na gawin nating 6 years yan, tapos 2 terms. Pag natapos naman yung 2 terms, bababa ka lang. Mayroon kang ipapalit ng isang termino. Tapos babalik ka na naman. So ganun pa rin eh. Okay yung term limits kung talagang pagtapos mo dito, hindi ka na pwedeng maging congressman ever. Pagtapos mo ng senador, hindi ka na pwedeng maging senador ever. Kumbaga, you can only become senator ng isang buong 2 term. Pwede kung ganun. So maganda yung maganda yung pagkakapaliwanag niya. Ngayon, naliwanagan tayo na hindi pala talaga makakatulong din sa atin tong term limit na ito, yung papapahaba mo or paiikliin mo. Kasi ganun din, tanga pa rin yung mga Pilipino. Siya na nagsabi, mayor ako, tagal, bumaba lang ako ng vice. Tapos siya muna, boboto pa rin naman kami ng tao, paulit-ulit eh. Kahit naman wala kaming ginagawa, boboto pa rin kami ng tao kasi sikat kami. Di ba? Lalo na kung sa probinsya, halimbawa sa probinsyano, mas sikat tong pamilya na to. Di sila na lang ng sila hanggang sa mga aso nila. Yung mga singson sa Ilocos Sur, sobrang makapangyarihan yan. Pucha, matapos ni Chavit Singson sa Vigan, nung naging mayor na yung anak niya yata sa Vigan, o yung kanyang kapatid, lumipat siya ng Narbacan, siya naman ang mayor ngayon dun. Ibig sabihin may loophole yung diyan sa part na yan ng political provisions, yung term limit. So parang sinasabi niya ganun din eh. Unless ang gawin nga natin, pag natapos mo na yung term mo as mayor, hindi ka na pwedeng maging mayor ever dito sa lugar na ito. Kung natapos ka na maging congressman, hindi ka na pwedeng maging congressman ever. Magre-retire ka na from Congress, mag-Senate ka naman. Kung natapos ka na sa Senate, retired ka na sa Senate ever. Either Vice President or Presidente na lang tatakbuhan mo. Mas maganda yung ganun para talagang laging fresh yung muka. Hindi ba? Ang problema sa ganun, pucha yan, nakawan yan, no? 3 term lang ako Sa last term ko, ubus ang pera nyo. Patay tayo dyan. No? Mahusay itong sinabi na to ni PBBM. Ngayon ko lang to pinanood, mga bossing, kaya biglang, oo nga, no? We call them mayor vice. Because they're the vice mayor, but they're running the administration of the town. So that's something, but we have to think about that. But I think in the present day,
we can have these discussions later on. But for the present, my concern is the economic provisions. So, and I do not want to confuse the issue any longer. Pero sir, dun sa example niyo kanina, term limit extension, pwedeng maging magandang bagay para sa bayan. Or Could sa be. Could be. Could be. Maganda, Pia. Yung term limits, kay maikli, kay mahaba, depende yan sa politiko. Depende yan sa iboboto natin na tao. Pag naglagay ka ng magnanakaw dyan, Pia, kahit maikli lang yan, magnanakaw yan. Kaya habaan mo yan, magnanakaw yan, ganun din yan. Kaya nga, ang dapat talagang magkaroon ng pagbabago, hindi naman yung konstitusyon, tayo mismo eh. Mga Pilipino mismo dapat magbago ng ugali pagdating sa pagboto. I don't know. What are we trying to achieve, first of all? Like if you look at other countries, for example, again, the United States, which our political system is styled after. In the United States, iba-ibang state. Some states have term limits, other states do not have. So I don't know how that will translate to our own experience. So that we just continue talking about it and see what really is the best thing what we can do. But I do not want to jeopardize the success of the amendments to the economic provisions by putting in other issues. Let's keep the issue clear. In my view, that's the way to do it. Pinag-usapan din namin ni Pangulo Marcos ang inanunsyong plano sa politika ni Vice President Sara Duterte na kanyang running mate noong eleksyon 2022. I think she's also testing the waters to see what the reaction will be. That's the only thing I can hear. I haven't talked to her about it. But if again, no, it doesn't. Did you hear that Inday Sara announced? Yes. Okay, that's it. Wala nang dun. What do you think she'll do? Ayan na. Stop it. We'll talk about that later. Hindi ng kanyang ama nang sumang-ayon ng Pilipinas na kilalanin ang One China policy na nagsasabing may iisang gobyerno lamang ang China at ang Taiwan ay isa lamang probinsya nito. Kamakailan lang umalma ang China sa pagbati ni Pangulo Marcos kay Taiwan President-elect Lai Ching-te sa pagkapanalo nito sa eleksyon. Sabi ng China, labag daw ito sa One China policy at huwag daw maglaro ng apoy ang Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon, sinagot ito ni Pangulo Marcos. Yan, makikita natin yung sagot niya rito ha. Sasrugando sasot, asang ka. Pakinggan mo to ha. But just recently po, yung China has made some remarks na parang, kumbaga sir, parang ikinagulat daw nila o ikinadismaya nila yung pagbati po ninyo sir sa Taiwanese President-elect. Did this catch you by surprise? I mean, it did. Came from you. It was a personal tweet that you personally posted. It did. It became, ako, very simple lang ang anong ko dyan. Nung naging presidente ako, binati ako. So, what do you do? It's just common courtesy. Ito kasing putang inang China na ito eh. Masyadong putaragis mga ito eh. Alam mo sila na may-ari ng buong mundo kasi. Kutsa, pabayaan mo na maging presidente yung presidente namin. Oo, binati lang yung may birthday dun sa Taiwan. Galit na galit ka. Walang yan, China to. Dapat nga tayo wala kang pake. Diba? Wala kang pake, China. Kung batiin ko yung Taiwan, hindi mo kami pag-aari. Kung sino gusto kong batiin, kahit yung aso ni Kim Jong-un, batiin ko, wala kang paki. Hindi mo kami pag-aari, bahala ka. Kung dahil sa pagbati ko sa kanya, gigipitin mo kami para sa yung ekonomiya namin, gigipitin mo, loko-loko ka, o di ba? You do the same for them. That's really where it came from. The One China policy remains in place. We have adhered to the One China policy strictly and conscientiously since we adopted the One China policy. Yan naman ang maganda sa ginawa ni PBBM ngayon yung pagtungkol dito sa awayan ng China at ng Taiwan. Nandoon siya sa gitna. I acknowledge you and I also acknowledge them. We have freedom in the Philippines. We will bate anybody we want to bate. Hindi namin kailangan magpaalam sa inyo.
But, I respect you, I respect them, let's respect one another. Kasi yan yung sinasabi natin gusto nating ginagawa ni PRD, yung friends to all, enemies to none. Pero sana pagdating sa US, ganyan ka din don't always take sides ng US kasi mahirap masyadong tayo dyan sa dependent tayo dyan sa mga kano kasi yan mga kano na yan sa history ng Pilipinas, isa yan sa mga sumakop sa atin. Isa yan sa mga pumatay sa lahi natin. Kaya ingat lagi sa Amerika. And that has not changed. That will not change. We are not endorsing Taiwanese independence. Taiwan is a province of China. But the manner in which they will be brought together again is an internal matter. Ang habol lang natin dito ay kapayapaan na hindi magkagulo.